Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan na po natin ito pong pahayag. Naglabas na po ng pahayag ang AAP mga tambay. Ayon po sa kanila, dito po sa panawagan ni Chavit Singson, ayon po sa kanila ay dapat daw pong sundin ang saligang batas, mga kababayan. Ang saligang batas daw po ang sinusunod nila. Wala yata silang pakialam sa malawakang korupsyon na mahigit 3 taon. At wala rin po silang pakialam kung ang Commander-in-Chief ay may issue po ng pulburon at gumagamit din po ng coke. Mismong kapatid na ang nagsabi. Wala po silang pakialam, mga kababayan. Ang pakialam po nila, sundin po ang saligang batas. Di bali po magnakaw na magnakaw mga politiko. Dahil yan po yung napapatunayan naman ang pera ng taong bayan ay nauubos po sa mga ghost project. Pakinggan po natin ang pahayag ng AAP. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as the protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality, align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Yan po mga tambay, saligang batas. Okay po sa kanila mga kababayan ang malawakang korupsyon sa ating bansa. At kahit po may issue po ng pulburon at coke ang Commander-in-Chief, okay lang po sa kanila. Basta po sila ay nasa saligang batas. Hindi po sila makikialam sa lahat po na nangyayari at issue ng gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Wala po silang gagawin aksyon. Saligang batas lang po sila. Ganyan po katindi. Kahit po ang protection po ay kailangan protektahan mo ang taong bayan na nagpapasweldo sa iyo at ang buwis ng taong bayan ay dapat mo rin protektahan. Pero sila susunod sa saligang batas, mga kababayan, sa kanilang mandato. Kahit po ang panawagan ni Chavit Singson na grabe po ang ginawang korupsyon ng Commander-in-Chief ang may accountability ng lahat ng ito.
Kung hindi niya po pipirmahan at papayagan, meron po bang korupsyon na magaganap? Mga kababayan, pakinggan po natin si Chavit, yung kanya pong sinasabing pagsuko. Pinayuhan din niya si President Marcos Jr. na tinawag niyang kanyang dating kaibigan. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Makahulugan naman ang pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang sa mga aligasyon ni Singson. Huwag na po natin pakinggan ang tinatawag na garbage in, garbage out. Yan po inilagay dyan para po yan taga-depensa nila umano. Hindi naman po tanga, bobo, gago ang mga Pilipino. Kaya nga lang po, nagkaroon po tayo sa panahon po natin ngayon na meron po tayo mga men in uniform at mga generals na sumusunod po sa saligang batas. Mga kababayan, kahit po tayo ay dalin po ng gobyernong ito sa basurahan at dalin po tayo sa bangin, basta sila po ay sasaligang batas. Mga kababayan, kahit po magnakaw ng 6 na taon, tuloy-tuloy po ang pagnanakaw ng mga politiko at napapatunayan naman po yan dahil ang pera ng taong bayan ay hindi nakikita, nauubos kay lalaki ng budget, trilyon-trilyon. Katulad po ngayon, 6 trillion mahigit ang budget. Ano po ang patutunguhan yan? Wala pong pakialam ang ating mga men in uniform, lalo-lalo po ang AFP, mga kababayan, sa matindi pong korupsyon at paghihirap ng mga Pilipino. Wala po. Basta po sila, nasa protection lang po na sinasabi nila, yung katulad po ng West Philippine Sea, ang mga puproteksyon na nila at sinasabi raw pong kaguluhan sa ating bansa. Hindi ba nila nakikita ang nangyayari sa ating bansa? Daan-daang libo ang nagpuprotesta. Kinukondina ang korupsyon. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kabayan. Ibang-iba po ngayon sa panahon ngayon. Ibang-iba po. Ibang-iba po ang mga general ngayon sa ating panahon. Lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Nung panahon po ni Erap, waiting lang po ang issue. Pero nakialam po ang mga men in uniform, waiting ang issue. Dinukot, hinugot, ikinulong si Erap. Waiting ang issue. Pinagmulan, waiting. Hindi po daan-daang bilyon at trilyon ang pinag-uusapang korupsyon. Unbelievable. Kahanga-hanga po. Saligang batas po ang sinusunod nila sa panahon ngayon. Sa panahon ni Erap, hindi po uso ang saligang batas. Mga kababayan, unbelievable. Tao na po tayo nun. Kaya kahanga-hanga po. Saludo po, sumasaludo po si Kamanong sa dignidad at prinsipyo ng mga men in uniform po natin sa panahon ngayon. Kahanga-hanga po kayo. Kahanga-hanga. Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, nagbibigay ng lahat, pati pag-aaral, pension, at mga bonuses at kung ano-ano pang mga allowance galing sa aming buwis. Pero ang aming buwis, wala kayong nakikita dahil sinasabi niyong saligang batas pa rin ang susundin. Kawawa ang mga Pilipino. Kawawa pala ang mga taxpayer. Napakasarap pala maging politiko. Lalong-lalo kung ikaw ay magnanakaw. Pwede ka palang magnakaw. Puprotektahan ka pa pala. Dahil sa sinasabing meron daw pong due process. Meron naman daw pong uusig. Meron daw pong mga uusig sa mga magnanakaw sa ating bansa. May tamang proseso daw po. Ano po ang tamang proseso ng pag-usig?
kung mismo ang sangkot ay ang ulo ay nagmumula sa Malacanang umano at kontrolado niya lahat ang mga departamento na sinasabing uusig at mag-iimbestiga. Saan pupulutin ang investigasyon, mga kababayan? Kaya saludo po tayo sa mga men in uniform. Mabuhay po kayo, mga sir. Sana po dumami pa po ng dumami ang mga lahi ninyo dahil kayo po ay makabayan. Makabayan po kayo, makapilipino, at para po kayo sa masang Pilipino. Mabuhay po kayo, mga men in uniform, lalo-lalo po ang ating mga general. Maganda po ang inyong prinsipyo at paninindigan para sa taong bayan na nagpapasweldo po sa inyo. Thank you po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, si Annie Jo, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Thank you po, at ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mapagawa. At syempre po, ang dasal at panalangin po natin ay patuloy po tayo na pagsamasamahin po natin na ang ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, ay maingatan po sana tayo sa mga kapahamakan. Sa lahat ng kapahamakan, maingatan po tayo. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal, mga kabayan. Ingat po. God bless po sa inyo. God bless po sa atin lahat. Intay lang po. Talagang pagka po talaga minamalas ka, daig mo pa ang nabudol, mga kababayan. Taste lang po. Paalam. Bye-bye.